Good day, marine engineering students. Welcome again to our subject, Electrotechnology 2, Basic Electronics. Today we are going to learn about the motor control circuit. This is in preparation for your next subject, Electrotechnology 3, and also Control Engineering, automation. So that will be next semester. So today we are going to learn the principle of the circuit. The wiring connection will be done during your Electrotechnology 3 subject. Okay, so to start with, ito yung basic na control circuit. Meron itong mga main component parts sa motor control. So ito yung power circuit, ang tawag natin dyan ay power circuit. Later on, I will discuss the control circuit. So ito yung power circuit natin. Okay, sa ating power circuit, ito yung mga components makikita natin. Yung motor. So ito yung motor natin. Ito yung pinapatakbo natin para gumawa ng mechanical na trabaho. Gaya ng conveyor. Gusto mong may sa mga crane, ito yung gamit natin na motor. So itong motor nito, kailangan natin ipaandar sa pamamagitan ng circuit breaker. So itong circuit breaker na ito, ang purpose dito ay i-protect yung motor at saka other equipments, kung may mga equipment pa yan iba dyan, from overvoltage, undervoltage, single phasing, at saka iba pa, short circuit. So ito yung device na mag-control or mag-protect sa ating electric motor. So ito naman ay yung fuse. Pareho lang silang function ng circuit breaker, that is to protect the equipment. Ang ano lang dito sa fuse, ito ang mas malapit doon sa motor. So individual yan siya. Bawat isang linya dyan, meron siyang fuse. Ito, may fuse dito sa isang linya, may fuse dito sa linya, may fuse din sa isang linya. While itong circuit breaker, sabay-sabay yan siya. I-trip mo yan, sabay-sabay yan mag-trip. So itong circuit breaker natin, ito yung mag-control and mag-protect dyan sa ating motor natin. Now, the next one, itong magnetic contactor natin. So part pa rin siya ng control circuit, pero yung magnetic contactor, ang purpose naman dyan ay maglilimit siya ng yung inrush current natin. Kasi pag start mo ng motor, hatak yan ng malaking kuryente. Especially pag ang motor mo ay above 5 horsepower, pag start mo ng mga motor niyan, hahatak yan ng malaking kuryente. 6 to 8 times sa full load current niyan. So to protect that, naglalagay din tayo ng contactor kasabay ng itong ating overload relay. So aside from that, pwede rin siyang gamitin yung automatic control. Yung automatic control na yan, yung magnetic contactor, kasi may coil yan siya, meron siyang mga contacts. Yung the one we have discussed sa relays, the same function din yan, yung magnetic contactor. So lahat ito ay part siya sa motor control. So ito yung mga main parts natin. So itong overload, kung may too much current siya, so ito ang mag-open para hindi na masunog yung winding ng motor natin. So to protect also from overheating. So naka-install din itong overload relay natin. Sabayan siya diyan sa ating magnetic contactor. Now,
Merong uh, types of starter, marami yan. Ito lang tatlo ang aking i-mention because these are the three most commonly used yan sa barko. No? So, one is the direct online starter. Ang tawag natin dyan ay DOL. The other one is Star Delta Starter. At saka Auto Transformer Starter. So, ito yung ating uh, commonly na types of starter. Actually, ang tawag din natin dyan ay uh, reduced voltage starter. No? So, reduced voltage starter. So, ito yun. Yan. Okay, so pag-usapan natin ito, kailangan intindihin natin to yung principle kung paano ba itong gumagana. Okay? So, unahin natin yung DOL or direct online. No? Ang direct online, available starting current ay 100%. So, ibig sabihin yan, yung kuryente galing sa source, yun ang papasok sa ating motor. No? So, kung meron tayong motor dito, so 100% talaga. Kung 30 amperes itong motor natin, 30 amperes ang rating niyan, so papasok dyan ay 30 amperes din. Okay, so ang starting current 6 to 8 times the full load current. Yun ang sinasabi na ko kanina na 6 to 8 times talaga papasok. Kaya itong DOL ay ginagamit ito pag it's below 5 horsepower. No? 5 horsepower, ginagamit na itong direct online. At ang starting torque, 100%. Iikot agad-agad yan. So, mabilis ang ikot agad. Ano yung required niyang ikot, ganun ang speed ng motor mo. So, ito yung direct online starter. Okay, so ito naman yung circuit niya. Okay, intindihin natin kung paano bang gumagana itong direct online starter natin. So, sabi ko nga, itong circuit na yan ay ito ang ating power circuit. Sa kabila naman, ito ang ating control circuit. No? Control circuit yan. Okay, dito sa power circuit, nakakonect yung motor natin dito sa overload. Meron tayong overload protection. Contactors to, sorry, ito yung contactors natin. Meron tayong overload protection at meron tayong yung circuit breaker. No? So, yung push button natin, yung control circuit natin, nandito yung push button natin. So, yung push button natin, hindi siya part dito mismo sa power circuit. No? So, sa iba siya. Okay? So, paano ba itong gumagana? So, ito, normally open yan. So, walang kuryente dumadaan dyan. Ito naman ay normally open. So, walang kuryente dito. So, yung coil mo dito, hindi pa energized. Okay, so pag-start natin, pag-press natin dito, didikit yung contacts dyan. Pag-dikit ng contact dito, yung kuryente mo dadaan dito na. So, dadaan yan dito sa normally close, so energize yung coil mo. So, pag-energize yung coil, lahat ng mga contacts dito sa coil ay mag-activate. So, gaya dito. So, ito, ma-activate yan, dito, didikit yan dito. So, may contact na yan. So, the moment na i-release mo yung start push button mo, babalik sa lugar yan kasi may spring yan, yung kuryente mo dadaan dyan. Agad-agad, simultaneous yan. So, dadaan ang kuryente dito. So, there will still be current flowing here. Even, yung push button mo, hindi na siya nakadikit dito. So, the moment na energize yan, didikit yan, at the same time, ito didikit din ito. So, didikit yan dito. So, yung kuryente daan yan. So, yung motor mo, mag-start na siya. So, mag-start yung motor. No? So, pag-start ng motor, so, okay, tuloy-tuloy na yon. Now, paano mag-stop yung motor? Again, i-press mo yung start para mag-break yung circuit dito. Para walang continuation ng current dito. So, wala ng flow. So, babalik yan. So, cut na yon. No? So, walang pag-cut yan, de-energize yung coil dito, o mag-o-open na ulit dito. So, mag-stop na yung motor. So, ganito yung
principle ng DOL. So ito naman, thermal relay, ito rin sinasabi natin, pag medyo over na yung kuryente or let's say overload na itong motor mo, tumatakbo yung motor mo, overload talaga siya, ito ang magtitrip. Ito yung normally close contact ng overload. Pag mag-open to, mag-open yan, so wala na dito. So stop yung coil mo, mag-o-open yan. So paano ito mag-stop? Galing yan dito sa overload correction. Meron yung bimetallic. So bimetallic, meaning to say, ito ay sense, magse-sense yan yung heat, no? Yung heat. So kung over na yung heat, so itong bimetallic mo mag-open para siyang plancha, no? Yung electric iron natin. Medyo kung mainit na masyado, mag-o-open yan. So ito ning mag-o-open yan. Pag mag-open yan, pag mag-trip yan, open yan, ito din mag-o-open yan. So ito yung ano niya, yung contact. Pag mag-open yan, de-energize dito. So ito naman ay mag-open din. So that is how to protect the the motor, no, from overheating or from overload. Ito talaga ang importante sa motor. Okay? Now, sa next yung star delta starter. So pag-usapan natin yung star delta starter. Okay? So i-pause ko muna ito. Gagawa ko ng another video for this kasi limited yung time for this lesson, no? So okay, so see you on the next video for this topic. Thank you.